Okay. Good morning sa lahat po ng BOJ family, sa lahat po ng ating mga kasama sa gawain, mga pastors, leaders, and at sa ating mga kapatid sa abroad na nagse-celebrate din ngayong Christmas. Ay pinapaabot ko po sa inyo ang isang kagalakan at mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayon po, ang aking pong topic ay Love Came at Christmas. At ito po ay kailangang malinaw, no? Kasi ang love kasi maraming klase. May love for the wife, love of family, love of sons and daughter, love of many others love na nangyayari. Pero ang love po, originally, ito po ay galing sa Diyos. At hindi po ito galing sa tao, sa atin. Kaya ang topic po ay love came at Christmas. Sa Diyos ko galing yun. Ang definition po nito, kaya sa Diyos galing yung love kasi po ay sa kanyang sacrificial. Nagsakripisyo siya para bumaba siya, pinadala siya ng Ama para ay pantubos sa atin, sa ating mga sa tao, no? Para sinabi sa Romans 5:8 na siya yung pinadala kasi ang tao po ay lubos na makasalanan. At sabi nga ng Romans 3:23, ang tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kaya po tayo, nung nagkasala ay nalayo sa Diyos. Kaya po ang kailangan natin ay pag-ibig ng Diyos para makabalik tayo sa Kanya. So yun po yung sinayin niya si Jesus para tayo sa atin. Kaya yung pag-ibig na yun, ang tawag doon is agape's love. Ang pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya po, kaiba to, pag-ibig na to. Sa Kanya talaga nang galing. Originally. Okay. Ang number one po ay misunderstanding of love. No? Marami pong hindi kasi nakakaintindi masyado sa mga yung mga yung mga tao na yung human center ng pag-ibig ay nasa kanila, no? Akala nila sa kanila nang gagaling. Doon sa feeling nila, sa gawa nila, nakakala nila ay yung ganun na ang pag-ibig na nalalaman nila. Kaya ang natural state, we are sinners. Tayo ay makasalanan. At meron tayong tinatawag na naman ng rebellious spirit. At karamihan sa tao na walang pag-ibig ng Diyos ay meron tinatawag na self-centered na mga idea sa mga sarili. Kaya dapat naunawaan natin yon kung ano yung natural state, ano yung mga human center, What is our natural state? We were sinners. Sinners tayo. Kaya kailangan natin ng love na ito galing sa langit. What is our response? God love us. So, ibig sabihin, ang pag-ibig natin sa Diyos ay resulta ng kanyang nagmumula sa kanyang pag-ibig. Yun. What is the point to? What is the revelation of God's love? Ang revelation ng God's love, o kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, ito po ay initiated by God, galing sa Kanya. Ang pag-ibig na ito ay galing sa ating sovereign Lord, no? Na merong proactive, ang conditional love, yung Kanya walang kondisyon. Kahit sino ka pa, anong katayuan mo,
religious ka man, o standby ka man, bla bla bla, ano man ang situation natin na kinabibilangan, ang love ng God is unconditional. Hindi siya, walang kondisyon. Ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos ay sa lahat ng tao, mahal niya tayong lahat. At kaya lahat tayo ay nabubuhay, kumakain, nagdadamit, umiinom, kasi nga may Diyos tayo nagmamahal sa atin. Wala siyang pinipili sa pag-ibig na yan. Kaya napakaganda na maintindihan natin yung agape love. Pangalawa, ang pahayag ng pag-ibig ng Diyos, we were sinners. Lahat tayo ay makasalanan. Kahit hindi tayo, walang merito tayo sa Kanya, wala tayong, at nung nahiwalay tayo sa Diyos, ang tawag sa atin ay kaaway o enemy of God. Kasi nga wala pa tayo sa Kanya. Kaya kailangan natin itong love na to na dumating. Paano natin itong makukuha? We need to accept Him, believe Him, and confess Him our sin. Yan po yun. Para makabalik tayo dito sa pag-ibig na dinala na ito sa Paskong ito. Okay? The source of love, ang source ng love ay mismo sa Diyos galing. He sent His Son for our salvation. Yun ang meaning ng Christmas. To give us light, hope. Yun ang pag-ibig na dala niya. Siya ang source ng lahat. Di ba sabi? He's the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Him. Okay? Okay, point 3. The demonstration of God's love. The demonstration of God's love ay madali. Sabi niya, He sent His Son for forgiveness of our sin. Yun. Dinemonstrate niya yun doon sa pagkapako niya sa krus para lahat ng mananalig at mananampalataya sa Kanya hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itinrade niya yung self niya para sa taong makasalanan, para makabalik tayo. Doon niya i-demonstrate yun. Ang hirap nun, tinadyakan, sinipa, dinuran, pinagpasan ng krus, pinako sa krus. Ganun niya pinakita yung pag-ibig sa ating mga tao para ipalit yung sarili para tayong makasalanan ay maligtas. Yun po yung demonstration nun. Doon niya dinemonstrate. Paano demonstration yon? Nagsakripisyo siya nagbayad ng kasalanan ng tao, at para magkaroon tayo ng tunay na justice. Meron na tayong justice, di ba? Naglagay ang Diyos ng pamahalaan, ng korte, ng gobernador, mayor, barangay, para lahat tayo ay may proteksyon. Yan ay galing sa Diyos, pag-ibig niya yan. Di ba ang law sa book ni Moses, doon lahat yan nagmula. Binigyan niya ng batas ang tao, dahil kung hindi bibigyan ng batas, walang justice, walang mamamahala. So kaya ang demonstrate ni Lord yan. Kaya lahat tayo ngayon may hustisya. Pero ang pinaka masarap dito ay yung pagbibigay niya sa atin ng kaligtasan o yung pagtubos. Yun ang siya nagbayad. Imbis na tayo magbayad, siya magbayad ng lahat. Okay? To cover our sin. Yun. Para i-cover niya yun. Okay. Ano yung demonstration? Sent His Son. He sacrificed for our sin. And number 3, the result. Ano yung resulta? We can live through Him. Pwede na tayong mabuhay sa Kanya dahil sa Kanyang sakripisyo,
dahil siya na nagbayad, pag tinanggap natin yun, makakalaya na tayo. We are free from death. Free na tayo sa kamatayan kasi inako niya na lahat. Kaya sabi niya sa 11:25 na dyan, kahit mamatay, muli na tayong mabubuhay. So napakaganda po ng result na yan. Okay. Number 4. Point 4. Application of our response to God. Paano tayo magre-respond sa Diyos dahil pinadala niya nga itong pag-ibig na to ngayong Christmas. Madali lang yan. Tanggapin lang ho natin yung gift na to, yung bagong buhay na binigay niya. Sabi niya, pag tayo nanalig, nanampalataya sa Kanya, sabi niya sa Corinthians 5:17, tayo ay gagawin na niyang bago. Wala na yung dati, tayo magiging bago na. So, kaya ang sarap, no, pag tinanggap natin yung pag-ibig niya, magiging bago tayo. At kailangan din sa response, kailangan mag-reflect din tayo dun sa love. Gumanti rin tayo sa pag-ibig na binigay sa atin. Paano natin gagawin yon? Mahalin natin yung ating kapwa, mahalin din natin yung ating mga sarili, because He first loved us. Kailangan mahalin natin yung pamilya natin, mahalin natin yung kapwa natin. But first thing first, una nating mahalin si Lord. Mahal natin si Lord. Di ba yun ang utos? Love God and love others. Yun ang ating response dapat. Okay? And point 3, the mark of a believer. Pag tinanggap na natin siya, yung pag-ibig ng Diyos, ngayong Pasko, natanggap na natin siya, kailangan natin na, pag natanggap na natin siya, magkakaroon na tayo ng marka. Hindi na tayo yung dati, tayo bago na. At ang tawag doon, isinilang na muli. Pag tinanggap natin si Lord, Lord and Savior of our life, ay magiging na tayo, magkakamarka na tayo. Hindi na tayo anak ng dyablo, anak na tayo ng Diyos. May karapatan na tayong tawagin siyang ama at may karapatan na tayo niyang tawagin anak. May marka ka na. You are son of God na pagka tinanggap mo si Kristo. Okay? Naintindihan natin? 4 lang naman po yun na puntos. Ano yung una? Misunderstanding of love. Pangalawa, the revelation of love. Pangatlo, the demonstration of love, of God's love. And pang-apat, the application and our response to God. Okay? Conclusion na. God's love isn't feeling. So, hindi yun nagmumula sa atin, hindi nagmumula sa katao. Ang pag-ibig na ito'y galing sa Diyos na tinatawag na agape's love. Okay? At kung ito'y ginagawa natin, at tinanggap na natin, yung pag-ibig nito na galing sa Diyos, kailangan ito may action tayo. Patuloy tayo na magpupuri sa Kanya, patuloy tayong magbabasa ng salita Niya, patuloy tayong mananalangin sa Kanya. Kasi anak niya na tayo. So, meron na tayong relationship o connection. Kaya kailangan may action. At kailangan, pangalawa, may proven yung ating pananampalataya. Hindi na tayo nadadala ng sanlibutan, hindi na tayo nadadala ng masasamang bagay. Kailangan tayo bilang anak ng Diyos, matibay na yung ating pananampalataya. Kasi nasa Lord na tayo. So, at pangatlo, ipakita natin at ipamalita natin na merong nagbigay ng pag-ibig sa tao na nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Kasi hindi naman pwede tayo lang ang tatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan ibahagi din natin pag naintindihan na ho natin ito. Sabihin natin sa ating loved ones, kaibigan, relatives, o mga kapitbahay.
Kailangan kahit ano yung marketplace mo, masabi mo ito na merong Diyos na bumaba para magdala ng pag-ibig, pag-asa, at kaliwanagan. Mahalaga yan. At panghuli, kung tayo'y naging anak na at natanggap na natin yung pag-ibig ng Paskong ito, kailangan natin lagi tayo nakapokus sa Diyos. Yung puso natin ay laging nakapokus kasi ang puso natin ay templo niya. Kasi marami ngayon na ang puso ay hati-hati, iba-iba ang kumukontrol. Pero pag anak na tayo ng Diyos, wala na ho yung kumukontrol dyan. Hindi na makontrol ng kaawayan. Kaya pag nakapokus tayo sa Lord, sabi nga niya sa Corinthians 2:19, ito ay binili na niya pag tinanggap mo na siyang tagapagligtas. Hindi na ito sa iyo, sa kanya na. Kaya i-focus na natin to. Kasi pag narumihan ito, mawawala ulit tayo sa kanya. Kasi nung yung sakripisyong binigay niya, ibinayad na sa atin. Nilinis niya tayo, binago niya tayo, wala na tayo sa dati, tayo bago na. Amen? So focus on Jesus Christ. From now on, na tinanggap mo na yung pag-ibig ng Diyos ngayong Pasko. Sana po, nakuha po natin, at kung gusto niyo po na tanggapin si Kristo, ang pag-ibig niya, pangunahan ko po kayo sa maiksing panalangin. Sumunod lang po kayo, wala nang pumawala sa atin. Sabihin lang natin, sige po, lahat po ng manunod na ito, sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Sabihin lang natin, Panginoon, tinatanggap kita, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ng aking nagawa, buhat nung ako'y silang hanggang sa ngayon. At tinatanggap ko po ang kapatawaran dahil sa iyong sakripisyo sa krus, O Diyos. Salamat. At mula po ngayon, isama niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Alam ko pong ako ngayon ay ligtas na at may karapatan na po akong tumawag sa iyo ng Ama at ako mula ngayon ay anak mo na. Salamat po. Dalangin po na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po na sumunod magsabing Amen. Okay po. Ngayon po, ibig sabihin nun, kung tinanggap niyo yung pag-ibig ng Diyos ngayong Pasko, mula po ngayon, sa bahay ng Diyos, hindi na po kayo kakatok. Dire-diretso na kayong papasok. Dahil kung hindi po kayo anak ng Diyos, hindi po kayo makakadiretso ng pasok doon. Kakatok pa kayo bago kayo makapasok. Pero ang gandang-ganda po ng ginawa nyo sa inyong magandang desisyong ginawa ngayong araw, kayo po mula ngayon, hindi nakakatok. Dire-diretso na po kayo sa tahanan ng Diyos. God bless you po at pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus. Salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Bishop Sunny Pacheco ng Vessel of Joy Church, at nagpapaalam sa inyo at bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Salamat po. Ikaw ba'y napagpala ng gawain ito? Maaari lamang po na i-like ang Facebook page ng Vessel of Joy Online Devotion at ang YouTube channel ng Vessel of Joy Online Devotion. Maraming salamat po sa panonood and God bless you. Pagpalain nga ng Lord. Merry Christmas and Happy New Year. Happy Holidays, guys. Bye!